kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po si Peter Talustas. Magandang umaga po, hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Muli po kami mag-aanyaya mga kaibigan sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Sa mga nanonood po sa atin ngayon at nakikinig sa atin sa live streaming, saan man panig po kayo ng mundo. Marami tayong pag-uusapan na issue ngayong umaga. Pari po kayong magbigay ng inyong reaksyon. Di ba meron tayong sa live streaming natin, merong chat room na pwede rin kayong lagay ng inyong mga comments at maging sa ating Facebook account tayo habang naka-online tayo, pwede kayong magbigay ng inyong mga saloobin, mga reaksyon ninyo hinggil po sa mga paksa na ating pag-uusapan. Ayan, meron tayong chatroom sa 8Try Media. Ang itatype lamang po ninyo ay www.ustream.tv/channel/8Try Media. Yung pong 8 number po yun. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, muli po kaming maglilingkod sa inyo sa loob ng isang oras. Sa ating pong palatuntunang hataw sa balita at komentaryo, natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating po pag-uusapan. Doon po naman sa mga nais maging ka-Facebook natin, itatype lamang po ninyo lapidfire _14 14 at yahoo.com. Yun po ang ating Facebook account at ang ating pong email address. Ang ating po naman mga hotline dito po sa ating studio sa 8Try Media ay 412-0288. Ang ating po naman text line 0977-342-1644. Okay mga kaibigan, ito pong ombudsman daw ay iimbestigahan si Pangulong Noynoy Aquino at saka si Secretary, ano ba pangalan, first name niyan? Si Abad. Butch. Iniimbestigahan, ongoing na yun. Ongoing na ba? Ay, pero sabi naman po, meron daw silang immunity, si Presidente. Habang nakaupo ang isang Presidente, Hindi pwedeng kaso. nasa batas naman talaga yun. Constitution. Hindi Pero ba? pwedeng imbestigahan. Pwedeng imbestigahan. Pwedeng imbestigahan. Hindi mo lang pwedeng Kasuhan. isimanda. Kasuhan, hindi pwede. Ayan ang sinasabi po ngayon. Ito po'y patungkol daw doon sa controversial na Disbursement Acceleration Program. Yung DAP. At ito daw po na investigasyong isinasagawa ng ombudsman base doon sa mandate nila na kung tawagin po motu proprio. Yung motu proprio po hindi ka mag-anak yun ni Fred motu proprio. Si Fred Panopio pala yun.
Ito hong moto proprio, yung ibig sabihin po naman, alam naman natin, pero para sa mga hindi nakakaalam, madalas na rin namin binabanggit yan nun, sa ibang mga pagkakataon, sa ibang kaso, ang ibig sabihin ng moto proprio, on its own. Kusa. Ibig sabihin, pwedeng gawin ng isang ahensyang tulad ng ombudsman yung moto proprio. Gampanan yung tungkulin nila moto proprio. Ibig sabihin, kahit walang nagrereklamo, basta gusto ninyo, pwede yon. Di ba? Lalo na kung merong sa dyaryo nga pwede. Sinabi nila yan eh. Lumabas sa dyaryo, sinulat natin, itong si Isko Moreno ay maraming katarantaduhang ginawa. Halimbawa, yung pong mga kamera, alam ba ninyo? Yung pinagyayabang nila, emergency kung ano-ano. CCTV. CCTV camera na ikinabit sa Maynila. Sa bawat barangay. Hindi ko alam kung bawat hindi, mga karsada major thoroughfares nilagyan daw ng CCTV. Ito'y under the office of the Vice Sikwat Mayor. Naku po. Vice, Mayor. Vice Lord yata ito eh. Vice Mayor Basisco, Vice Lord. Vice Lord. Vice Lord. Pareho. Pareho. Ngayon, may commercial pa sa TV. Nagtapos anya. Hindi naman sinabi ko anong natapos eh. Hindi, oo nga, pero nagtapos Natapos kumain. Nabusog. Saan ka nagtapos? Nabusog. Sa Manila Supale, animal. Ngayon, ito ho, moto proprio. Ibig sabihin kusa ito pwede. Ano yan tungkulin. Kahit walang complainant, Walang pwede silang complainant. mag-investigate pag nakita nilang may dapat imbestigahan. Oo. Di ba na pag-usapan na nung araw pa yung PIDAP? Kasi po yung PIDAP, dinala sa Korte Suprema yan, di ba Peter? Oo. Para liwanagin kung legal o illegal yung paggamit ng Disbursement Acceleration Program funds, di ba? Tama. Yan po, sinabi ng Supreme Court na bawal yan. Oo. Bawal. Pero nung sabihin po ng Supreme Court na bawal yan, nagamit na eh. Ginamit niya. At dati naman, bago sinabi ng Supreme Court na bawal yan, wala namang batas na nagbabawal doon. Oo. Tama. Di ba? So, ang epekto nung desisyon ng Korte Suprema na sabihin yan illegal, nagkakaroon lamang ng epekto yun doon sa pagkatapos sabihin ng Supreme Court. Pero nung bago nila sabihin yun at ginawa yun DAP, sa pagkakaintindi ko, kahit na hindi kami abogado, walang bisa yun. Ibig sabihin, hindi retroactive yung decision ng Korte Suprema. Yung retroactive po, hindi nun nasasakop ng desisyon na yun, yung bago mangyari, yung paggamit ng PIDAP. Nandap. Ng DAP. Kundi, nagkakaroon ng bisa yun, pagkatapos nilang sabihin, bawal yan. Doon lamang. Ano yung imbestigahan ng ombudsman doon? Wala na. Kung sa bagay, sasabihin ng iba, Kung nawaldas. hindi, sasabihin nga ng iba, public funds yan eh. Hindi ba? Public funds pa rin yan eh. So dito mag-iimbestiga ngayon yung yung nawaldas, ombudsman. kung Kung nawaldas. paano nila ginamit yung public funds. Parang sa PIDAF din. Ninakaw ba yan ni Abado? Ganun po, di ba? Yan. At iyan ba, nung nakawin ni Abad ipinasa kay Pinoy yung pera. Eto, si Bay Puno nagtatanong ng Bukawi, Bulacan kung tayo'y off the air. Tayo po'y hindi napapakinggan ngayon sa radyo. Doon kayo pumunta ho sa live streaming muna. Kahapon no, nabanggit na namin ito Para doon sa mga hindi nakapakinig, kami po magbabalik on the air starting October 1st. Pero bago ho yung mag-October 1st, magkakaroon din kami ng dry run. Baka ho mas maaga
ay makapag-on the air kami. Mapakinggan tayo sa radyo dahil kasalukuyan po inaayos ang transmitter ng ating radio station na sa pagbabalik po namin, hindi na siguro kayo magrereklamo na mahina ang sound natin at may kumukulog, may kumikidlat. At pagka bakit ganon dumidiretso kami, pag lumiko kami sa Araneta Avenue nawawala. Wala na. Ano ba yung istasyon natin? Bawal lumiko? Oo. Hindi ho, inaayos ho. At siguro naman masisiyahan kayo pagbalik ng ating mga programa dito po sa 8 Media. Pero kayo, kung gusto ninyo kaming mapakinggan, kami ho, naka-air kami ngayon via live streaming po tayo. Social Oo. kami. Tama. Alam niyo yung mga social, pan-live streaming yan. Pang social media. Oo, social nga Di ba? Social pala, iba pala yung social sa social. Marami namang may internet sa atin At hindi tayo mamimiss nung mga nasa ibang bansa. Di ba? Dahil napapakinggan tayo. Ultimo nga ko, napapanood ko yung sarili ko at saka sila Atong Ma. Andito ho sa TV, sa Akwan ngayon, sa monitor. Dati hindi ko napapanood Televised kami. Napapanood ko na lang pagkatapos ng programa. Satellite. Pero ngayon, live kami. Hindi siya nagyayabang ako. Ang gandang lalaki ko pala dito sa Kwan. Sus Mariosep na buhay ito. Wala pang makeup yan. Oo. Sipin mo yan. Di ba? Oo, Pag tama. nag-makeup kami ni Peter, tignan mo. Naloko. Makeup yung honoraria. Yung Tres Amigos. Di ba? Makeup by Tres Amigos. Di ba? Yun po. Pasensya na po dyan sa mga taga Bukawi. Oo. Sa Bukawi. Meron Bulacan. naman sila sigurong computer sa bahay. Punta kayo sa internet shop Oo. Ang isang isang oras magkano lang, may 20 pesos diyan, may 15 diyan. Gusto niyo sa maganda-ganda, mga 30. piso isang oras, 'di ba? Yung Mapapanood niyo kami. Yung dihulog na coins. Ang katunayan nga minsan umahaba pa kami. Dahil pag wala yung mga doktor, Ayan pasyente muna magsasalita. Wala yung mga doktor 'Di ba? O kaya doktor-doktoran, pwede rin kami diyan. Honorario. Sabi nga sa inyo, lahat pwede kami. Wag lang sa pagnanakaw Diyan po, sama nyo kami sa lahat. Wag lang sa krimen. At saka dun sa mga mga kababayan natin na nasa abroad, pagbigay alam nyo rin sa mga kakilala ninyo na pansamantala hindi po kami napapakinggan sa radio, AM radio. Sapagkat kasalukuyang inaayos po ang ating bagong transmitter. Na pagka naayos po ito, mayayanig sila. Katulad ng separation. Oo. Alam mo ba yung separation, Peter? Meron bang sa batas na separation? Legal separation ng mag-asawa. Separation of husband and wife. Ayan. Ayan. Yun yung legal separation. Alam mo, meron pa mga separatist. Diba? Yung humihiwalay. Saan naman yun? Sa Mindanao. MILF. Oo. Ay, alam mo, uso Hindi, yun. nasusulat pagdating sa separation of husband and wife? Oo. Ang sabi, ang mag-asawa parang isang katawan na yan, isang laman. Di ba? At ang babae dapat pasakop. Dapat pasikip. Pasikip. Dapat Pag matagal na magpasakop. kayong mag-asawa, dapat pasikip naman. Oo. Di ba? Pasakop. Sa umpisa ang mga asawa ay kinukuhan, inuutosan na pasakop. Yung babae Oo. ganyan sa sa batas ng separation of husband and wife. Husband and wife. Ah, Makatid na salitang papasakop ka Papasakop. Doon sa isa. Oo. Kaya pag kung matagal na kayong nagsasama bilang mag-asawa, ano na mangyayari? magpapasikip ka naman. Yun. Nakaka-trapiko Yan. Ganun naman pala yun. Uso yung salitang separation Separation. ngayon Oo. Nauso Baka
kung saan-saan yung magamit yan. Wrong choice of word. Oo. Separation. Kailangan wag maghiwalay. Ang pinagsama, Ang pinapagsama, wag. wag papaghiwalayin. Yan. Kaya kung meron man sinasabing separation, hindi ibig sabihin magkaiba kayo ng paraan, Ah, kundi magkaisa kayo kung paano magagawa ang mabuti. Tama. sa separation of husband and wife. Oh, husband and Oh, wife. saan kayo nakakita ng batas? Dito lang yan eh. Diba? Meron ba sila sa constitution yan? Babalaan yan. Separation of Oo. husband and wife ba? Nang nilalang ang lalaki, Oh. kinaunang nilalang eh. Nakita ng Diyos malungkot eh. Oh. Walang malaro. Kaya nilalang ang babae. Pero yung babae, galing sa tadyang yan, sa laman ng lalaki. Kaya isa lang eh, ang bilang sa kanila. Hindi niya sila dalawa, kundi isa. Kaya dapat magkaisa. Kaya pag meron salitang separation, huwag niyong isiping magkaiba yan. Kailangan nagkakaisa yan. Yan. Ha? Yung baka maakalain naman nila, yan ba yung reparation? Reparation, bayad yun. Bayad danyos yun. Oo. Panahon naman ng hapon yun. Oo. Gera. Ngayon sa mag-asawa, ang lalaki, panay din bigay ng reparation. Panay din bigay ng pera. Remittance yun eh. Kaya wag niyong kalilimutan yan, no? Yung Oo. separation of husband and wife. Yon mga kaibigan, ha? Lord, patawad. Balik tayo doon sa pinag-uusapan natin, ha? Ah. Kasi kailangan i-update natin sila eh. Tayo po'y napapanood, napapakinggan sa buong mundo via live streaming. Wala po tayo sa AM radio pansamantala. Magbabalik po kami, ang sigurado po ay October 1. Pero bago po mag-October 1, baka sa kalagitnaan ng buwan na ito, may dry run, mapapakinggan na po ninyo kami. Ba, malakas. Baka mabingi kayo sa sobrang lakas. Ay sa ibang planeta, maririnig to. Oo. Oo, sa lakas. Wala nang kulig-kuliglig dito. Wala Si nang Atong, popcorn dito. Malinaw mapapakinggan yun. Biglang makakarinig yan eh. Lilinaw pati pandinig ah. Ngayon, sinasabi nga po, itong yung iimbestigahan, motu proprio. Ang tanong naman natin ngayon, ito. Siyempre, hindi lang tayo. Marami rin. Kita mo kami ngayon, no? Naka-live streaming. Pero tignan po ninyo, may commercial na. Lexus pa. Ang commercial ho namin sa live streaming. Pumapasok eh. Kasi ang daming nanonood eh. Pag maraming nanonood, pasukan yung commercial, ano? Sa live streaming, ganyan po kami, walang-wala eh. Lexus. Sipin mo, commercial lang natin yan. At eto ho ang tanong natin paano ngayon yung mga matatagal ng kaso na nasa ombudsman Na hindi umuusad. na walang nangyayari? Niha-niho, wala na tayong balita. Halimbawa, yung kaso ni Isko Moreno tungkol sa ghost employee Oo, yun. na kung saan yung kasong yun last year pa nakapagbaba na ng suspension order ang Office of the Ombudsman labang kay Isko Moreno. At ang balita natin, naghain pagkatapos na lumabas yung suspension order, naghain agad ang kampo ni Isko Moreno ng tinatawag na motion to slow motion. Motion for reconsideration. Yun, Abay, naging slow motion naman. Tagal eh. Kasi wala na ho tayong nabalitaan kung naging resulta. Meron ba, kasi para mabago ang isang desisyon, ang isang pasya, katulad nun, yung suspension order, ang isang kautusan, meron bang inihain si Isko Moreno sa kanyang motion for reconsideration na bago? O wala dun sa isinagot nila nung una sa kasong isinampa laban sa kanya patungkol sa ghost employee scam? Para ma-lift o matanggal yung
suspension order. Pero wala ho tayong balita eh. Mm-mm. Ano na nangyari ho doon na ombudswoman na Conchita Carpio Morales? Eh sinasabi ngayon, parang lumilitaw, na kaya iniimbestigahan si Pinoy tsaka si Butsabad, eh dahil daw po doon sa pondo yata Tinapyasan ng pondo yung ombudsman. na hindi binigay Mm-mm. o hindi pinayagan ng Malacanang. Nakaragdagan ba yun? Mm-mm. O sa dati ng pondo? Hindi, yung 2016 budget, ang hirit ng ombudsman is 2+ billion. Oh. Ang nilagay lang ng Malacanang sa budget proposal, 1.7 billion. Ayun. So mga 1 billion yung Nawala mm-mm, sa ano. sa hirit nila. Eh, palagay nila, yun ang pinaka pwede Yun ang lang maraming pwedeng maging dahilan. Mm-mm. Ayun ito, takutan. Takot. Ganyan na ba Bakit? ngayon? Mm-mm. Eh parang Supreme Court, 'di ba? Mm-mm. Nung yung sa budget din ng Supreme Court, 'di ba, nagkagulo noon? Sa judiciary fund. Oo. Judiciary fund scam. Mm-mm. Ngayon yan po ang isa pang bagay ngayon na kahindik-hindik po ang mga krimen ngayon. Oh? Mm-mm. Kung mapapansin ninyo, no, sunod-sunod na po, ito'y sa kabila na pag-upo ni Chief PNP Marquez. Eh di ba sinabi niya, ano ba ang sinabi nito? Maglalagay ng mga pulis, Mm-mm. Oo. yung police visibility. Mm. Katunayan, alam ba ninyo nung araw pa, tinatanong yan kasi yung problema sa kapulisan natin, laging itinatanong sa mga local officials, especially kay Mayor Lim, ano, dahil kayo, Mayor Lim, may dating pulis, ano ba masasabi ninyo para maging effective ang pagsugpo sa krimen? Kasi tandaan ninyo, ang krimen, hindi lang kailangan ang pulis, pagka tapos na gawin ng isang krimen, mas kailangan natin sila bago maganap ang krimen. Para hindi matuloy. Tama. Yung crime prevention na sinasabi. Baka nakatutok na lang ang pulis natin, wala na silang pinagkaiba sa CCTV camera. Ay. After the fact, Nakaupo lang sila. Para Nanonood silang, di ba yung CCTV camera, pag in-install mo, nandun lang yun eh. mm-mm, Ha? statwa lang. May nangyayarit wala, nandun yung CCTV camera. Ganun na yata ang pulis natin ngayon. Mm-mm. Hinihintay lang na may mangyari. Na, no? Ang ginagawa ng pulis, kung wala mangyayari, umaasa ngayon, dumidepende ngayon sila sa CCTV. Pag kami nangyari ng krimen, at saka lang, Kikilos. lalabas ang pulis natin. Paano ho yun? Kaya yung CCTV, merong naitutulong yan, pero gaano ba kalaki na itutulong yan? Para maglagay tayo niyan sa Maynila at gastusan natin ng katakot-takot na salapi ng taong bayan. Gaano ba kalaki ang naitutulong niyan Sa crime prevention. para hindi po mangyari itong mga karumal-dumal na krimen na nangyayari ngayon? Kahapon lamang sa Maynila, meron pong isang taxi driver. Mm. Mm. Itong gagong ito, ang sabi nung asawa, lasing, hindi siguro alam ng asawa kung ito'y nagdodroga. Drugs. Hindi ba? Lasing. Alam mo yan droga, pagka hinaluan mo pa ng alak yan, Nako, praning ka dyan. lalo hong sasama ang ugali ng mga durugista kung lasing lang, hindi pa gaano. Kung sa droga lang, baka hindi pa rin gaano. Ngayon, pag pinagsama mo, malala na ang kademonyoan Akalain nyo itong walang hiyang ama na ito, anong klaseng demonyo sumapi dito at pagsasaksakin niya Aray. yung kanyang 3 maliliit na anak at patayin niya. Ano nagtulak sa taong ito na gawin niya yan? At pagkatapos niyang gawin yan, isinulat niya pa sa dugo ang mensahe para sa asawa niyang wala yata sa bahay at tinakbuhan din siya dahil binubugbog niya rin. Isinulat sa dugo Naku. na mahal kita. Adik niya. Ba, tignan wala mo. na talaga, oh. Parang katipunan, no? Ha? Katipunan. Oh, di ba yung pinampirma nila Bonifacio, Yung dugo? blood compact. Blood ko. Napapanood ko yung mga
yung mga pelikula sa Amerika na karumal-dumal yung mga ginagawang ganyan sa mga pelikula. Yung ginagamit pati yung dugo sa pagsusulat nila. yan. Ngayon, Malamang adik yan. Oo. hindi yung malamang adik yan eh. Mm. Ang nangyayari ho ngayon, grabe na. 'Di ba? Tatapos lang mangyari 'yon. No, makalawa yata 'yun eh. Mm. Kahapon naman sa isang probinsya, Mm. meron din pinatay. 4 naman yung anak niyang pinatay niya. Naku po. Tatay din. Tatay din. Sa Maynila yung 3 sa Maynila yun ha. Oo. Maynila. Sampalok yun, no? Sampalok. At pagkatapos, merong isa dito sa San Andres, binaril. Pagkatapos, hindi naman tinamaan. Mm-mm. Oo. Tumakbo, kumuha naman ng itak. Nako po. Mabuti, walang namatay sa kanila eh. Pero lintik po ang krimen. Saka yung isa. Yan po, reported lang. Sa Quezon City, yung UB Express, binaril din ng adik. Anak pa ron ng dating general yun. Abaya. Di ba Bakit? may mga pasahero, binaril yung... Oo, Ay, General tapang, Abaya. oo. Oh. Dahil doon sa droga, Oo. hindi napipigilan ng ating gobyerno. Hindi pa yun eh. Ito, tingnan mo ha. Yun nabanggit mong express na yan. Dito sa Maynila, katakot-takot ang kuha ng mga terminal. Lalo dyan sa Plaza Loton. Ay, oo. Iba dyan. Alam mo naman ang history ng barangay chairman dyan. Mm-mm. Yung barangay chairman dyan, peki yan eh. Kasi peki din yung barangay niya. Alam mo, ang makakalutas lang dyan, kung mananawagan ka lang kay ERAP, hindi malulutas yan eh. Alam mo kung bakit? Mahirap malutas ang krimen kung kay ERAP mo iaasa. Araw-araw may nagaganap na krimen dyan. Madalas nga involved, pulis pa nga eh. Oo. Pero wala tayong nababalita na lulutas. Ang sabi ni General Marquez nung pagpasok niya, ano ba sinabi niya? Natatanda mo pa ba? Yung police visibility, yun ang pinaka-primary. Ang intention no ng police visibility, matagal nang pinag-uusapan niya. Si Mayor Lim nga resource, kuha natin eh, lagi, na tinatanong pag kami tungkol sa police. Dahil siya veteranong police. Oo. Alam niya. Sabi niya, ang pinaka-effective na pagtutok sa krimen para ma-prevent ang krimen. Kasi yun ang pinakamahalaga, yung crime prevention. Eh di ba, pag kami sunog, tayo nga eh. Meron tayong isinasagawang Fire Prevention Week. Man. Ha? O month, o ano man yan. Kasi nga, mahirap yung hindi mo naman pwedeng after the fact. Di ba? After the fact. Hindi pwede yun eh. Kamukha nung nagiging silbi lang ng CCTV. Sana, kung yung CCTV na yan, konektado sa mga pulis. Oo. Para habang nagaganap ang krimen, nakakapag-responde. Tama. Hindi eh. Halimbawa man lang, mas maganda yung kung ang isang krimen nagaganap, kung ang pulis, habang nagaganap yung krimen, nakapagre-responde sila. Hindi eh. Yung mga CCTV natutuklasan na nagganap ang krimen, ipinoprovide na lang yun eh. O kaya na kinukuha na lamang yun para malaman kung sino gumawa ng krimen. Pero hindi ho ito ang nakakalutas sa krimen. Dahil ito'y after the fact eh. Oo. Hindi ba? Naganap na ang krimen eh. Parang ebidensya mo na lang yung CCTV na may naganap na krimen. Paano ang pinaka-importante, wag mangyari Oo. Tama yun. yung krimen eh. Kaya nga ho, maganda sana yung pinagyayabang ni Marquez, Na police visibility. police visibility. Wala naman eh. Wala tayong makitang pulis eh. Hindi mo makita sa CCTV nga eh. Oo. Paano yan?
Tsaka kung meron mang pulis sa kalye, nakatago. Oo. Oo, ba't kaya? Di ba? Mm. Nagtatago Oh. sila. Nagkukwentuhan eh. Nagtatago para mambulaga. Ay, ang gusto nila hulihin, motorista. No? Gugulating ka pa eh. Kung magugulating ka, baka masagasaan mo pa yan eh. Kung motorista ka eh. Tago ba yan? Di ba? May mga mobile patrol yan. Pero ang ginagawa niyan, umu-orbit Oo, yan. nangongolekta. Iba, ino-orbit lang yan, hindi yung krimen. Mm. Yung mga Perya. sugalan, perya, Nightclub. Club. mga Mga club. club. O, yun ang ginagawa eh. Sauna ba? Eh, CCTV, nanonood lang yan. Wala yan eh. At nung unang-una pa nga hong pag-upo ni itong si Marquez, sinulat pa rin pa na nga natin sa column yan eh, dito sa radyo. Sige nga, tignan nga natin ha, abangan namin ang resulta nitong mga pinagsasabi ni Marquez. Wala. Meron pa nga siyang kahit pulis ka, basta gumawa ka ng asan yun? Mm-mm. Oo. Di ba? Parurusahan Alam mo, ka eh. sabi ni Duterte ng isang araw, yan, nakita nyo mga krimen. Ha? Huwag nyo ako iboto. Kasi pag binoto nyo ako, patay lahat yan. Nakita nyo mga krimen. Nakita, eto pa, yung harapan ng Manila City Hall, sinulat na nga natin yan na bigyan ng atensyon ni General Marquez yung Maynila. Mm. Sapagkat ang daming sunod-sunod na krimeng nangyari dyan, di ba? Pag-upo pa lang ni Erap, yung mga pulis nga mismo gumawa eh. O nang hold up ng Pakistani, wala na. Wala na. Sino magpupulis sa pulis? Oo. Yun ang tanong natin. Pagkatapos yung droga. Oo, sa locker mismo, sa headquarters. Hinuli yung mga pulis doon mismo sa opisina nila. Sa headquarters. Andun yung droga. Nasaan yung droga ngayon? Nako. Nasaan din yung kaso ng mga Asan yung pera? Mm-mm. May kaso pa ba yung mga pulis? Mm-mm. Wala na eh. Ano hinahanap ni Nana? Ha? Palibasa, apelyido, Nana. May nangyari ba, General? Nana. Andiyan, ano ba pangalan nung hepe ng Maynila? Nana. Andiyan ba siya? Nana. Nana. Nana eh. Oh. Dapat dito, antibiotic. Ang gustong atupagin nito, yung iuutos ni Erap at saka ni Isko. Nako. Hulihin nyo si Jerry Yap. Ano ba ginawang krimen yan? Hindi, may libel yan eh. Oo. Meron na bang yan? May warrant of arrest? Hindi, wala pa. Kukuha pa ho eh. Ganun ba? O sige, ikuha mo na yan na Captain Ibay. Oo. Mm. Total, ikaw din lang ang walang hiya rito. Sa kasong yan, di ba? Oo. Mm. Ikaw ang kwan dyan, nagdemanda dyan eh. Dahil Oo. isinulat ka dyan eh. Oo. Isinulat dyan ang mga kalokohan mo eh. Pero inamin mo, dahil nagdemanda ka, kahit wala yung pangalan mo. Nung isulat yun, wala yung pangalan mo ron. Oo. Ngayon bigla mong sinabing, Ako yan. ako yan eh. Akalain mo, may sinabi kang walang ya, walang pangalan. Oo. Bigla may lulutang, ako yan. Di dapat ikulong ni Nana yan. Oo. At saka pakulong ni Marquez yan. Dahil Oo, inamin tama, niya yung mga tama. crime. Inamin niya. Una, hindi ikaw yung inaakusahan eh. Mm-mm. Bakit ang lakas ng loob mong aminin mo yun? Mm-mm. Ba't ang hinuhuli nyo yung nagsulat? Oo. Hindi naman niya sinabing siya yun. Oo, wala namang ginalaman. Dapat doon, yung no? isinulat tungkol dun sa tao, yung official nila, yun ang paimbestigahan. Oo. Dapat nga yun na ikulong eh. Mm-mm. Kasi lumalabas, ginawa niya lahat yun. Dahil inaamin Yung niya nakasulat doon, ito niya, kumukolekta sa droga. Mm-mm. At itong pinakahuli, may task force sa Pantalan. Pantalan. Sabit ang pangalan na naman ni Ibay, gustong mangolekta sa custom. Uy. Papakilala daw sa mga broker na taga task force Pantalan, humihingi raw ng 5K to 10K. Tumatara. Oo, per Tumatara container. siya. Tumatarantado ka, ha? Hindi ubra yan. Oh. Binanatan niya ni Nino. ni Montulpo. Siya yung binanatan niya last month. Oo. Ngayon, ito nga, yung krimen natin ngayon, very alarming. Oo. At meron po, 4 na bata naman sa Batangas, isa-isa silang kinuha. Oo. Nawawala, nag-iiyak ngayon ang pamilya sapagkat itong mga batang ito, hindi naman mga anak mayaman Hindi. Mm. para magbigay ng ransom. Ano intensyon ng pangingidnap? Mm. Oo. Di ba? Oo. Tama. Magkakaiba yan, magkakaibang pamilya nang galing yung mga batang yun. Mm. Tama.
Isipin mong kinuha, isinakay daw po sa kwan sa van. Oh. Ngay, may mga nakakita. Ito namang gagong pulis doon, hindi raw umaaksyon. Sapagkat wala raw testigo. Anong walang testigo? Na-interview ng TV yung testigo eh. Bakit yung TV nakahanap ng testigo? Pati nga yun, nahanap yung pamilya. Mm-mm. Oh. Kaya nakumpirma, nawawala nga yung mga anak. Yung apo, yung isa, pamangkin. Oh, mga kaibigan, very alarming, General Marquez. Ang nangyayari pong krimen dito sa bansa natin. Especially sa Manila. Supposed to be, dapat, ang Manila kasi, capital city yan ng ating bansa. Tama. Kung ituring nga natin, yan ang mukha ng Pilipinas. Eh sabi nga natin, dati yun. Sapagkat ngayon, puwit na yan eh. Ha? Hindi mo na pwedeng tawagin mukha ng Pilipinas yan eh. Yan eh, matatawag mo puwit ng Pilipinas. Oo. Ha? Eh dapat yan ang maging example. Oo. Kasi yan ang salamin. Ano ang Pilipinas? Sabi nga ni Brown, yung sumulat ng isang libro. Dan Brown. Dan Brown. Ito raw Metro Manila, pinilit naman ni Erap, Maynila. Oo. Kaya pala niya pinipilit, gagawin niya talagang impyerno yung Maynila. Oh, kasi bago siya naupo nun eh, no? Lumabas yung librong yon bago siya maupo. Eleksyon. Kaya ginamit niya pang kampanya labang kay Mayor Lim. yung Gates of Hell. Gates of Hell. Si Dan Brown ang sumulat. Ang tinutukoy ni Dan Brown, buong Metro Manila eh. Oo. Akalain mo si Erap nagsalita? Manila daw yun. Yan daw niya, yung sinulat ni Dan Brown, Maynila yan. Oo. Itong Maynila ay pintuan ng impyerno. Ha? Hindi Tama na siya English dun. yun eh. Nakalagay gates eh. Marami. Oo. Sabihin yung mga syudad ng Metro Manila. Hindi, marunong. Kaya lang, gusto niya lang sabihin Maynila lang yun para mapalitaw niya Oo. na masama nangyayari sa Maynila. Ang tanong namin ngayon, yung ba nangyayari noon sa panahon ni Mayor Lim, ito bang nangyari ngayon? Nangyari sa panahon ni Mayor Lim? Hindi, wala. Na walang nalulutas na krimen Oo. ang mga pulis. Paano itong PNP chief natin hindi naman tumutupad sa kanyang tungkulin? Sa pangako. Nagsalita ka pa, tungkulin mo na lang. Yung mga sinasabi mo, tungkulin mo na yun eh. Alam na namin yun. Yun ang talagang ine-expect namin na gawin mo eh. Masama, nangako ka pa eh. Ang katunayan, di pa nga kasama wedding dun eh. Sa mga binabanggit, lagi ninyong iniiwasan yung wedding eh. Tsaka, sunod-sunod din yung media na pinatay, lalo na sa Mindanao, no? Sa loob ng isang linggo, 2 o 3 yung pinatay na taga-media rin last week eh. Wag na nga tayo lumayo. Ito nangyayari na ngayon sa buong bansa. Sabi nga natin, itong Maynila, yan ang mukha ng Pilipinas eh. Di dapat ito maging example. Hindi ba? Kung pinababayan ni General Marquez ang Maynila, abay, gasino yung mga probinsya? Tama. Gasino yung mga malalaking malalayong Blib. mga lugar na nangyayaring krimen. At ang pinag-uusapan ho natin na mga nabanggit nating krimen, ito yung mga krimen na reported pa lamang. Paano yung hindi na isinasama sa report? Bagamat naka-report sa pulis, pero hindi na hina-highlight. Oo. Hindi na naisasama. Yun lang tarantado, yung bruhan si Ligaya lang eh. Sa Loton eh. Maayos anya ang peace and order sa Maynila. Nako. Sa ilalim ng administrasyon ni Erap at ni Isko. Oo. Sabi ng matandang mangkukulam. Oo. Ngayon, pagkasabi niya, hindi pa natutuyo laway niya. Akalain mo yung anak niya lumabas galing sa bangko. Paglabas ng bangko, inagawa ng bag Nako. Ayos. ng naka-riding in tandem. Daming pera. Di ang ganda. Wasak ka agad. Di ba? Pagkatapos, ang sinisisi niya ngayon, pulis. Oo. Sisihin mo si Erap at saka ikaw. Oo.
Unang-una, ikaw, yung Loton, palsipikado ka ng ang barangay doon. Illegal pa ginagawa mo doon. Eh, sino ginagamit mong tagabantay ng illegal terminal cum Barker? Eh, di ba mga drug addict, Oo. Oo. mga sanggano, mga nakahitit, mga kaibigan, ang dudumi, ha? Nakakatakot, tignan mo pa lang, matatakot na pasahero. Kakabahan ka na, di ba? Kaya ngayon, harap mismo ng City Hall, hold-upan ng hold-upan. Kung matatandaan ninyo, unang nabiktima sa hold-up dyan na napabalita. Eh di ba anak ni Gloria? Oo, yung anak niyang lalaki. Tama. Di ba? Sa loob ng jeep, sa harap mismo. Tapat ng City Hall. Oo. At kahapon na balita nga na araw-araw, wala nang takot ang mga hold-upper sa harap mismo ng City Hall. Kung sa bagay, nung isang taon, yung staff ng anak ni Erap na si Senator J.B. Ejercito, nagtatrabaho sa Senado, nakasakay sa taxi, pauwi na yata. Dumaan dyan sa Quirino yung taxi. Habang nakahinto, hinold up, Ayun. binaril pa nga eh. Naku. Nasugatan pa nga, na ospital pa eh. Mabuti hindi namatay eh. Naku po. Ninakawan, di ba? Oo. Isipin niyo mga magnanakaw ngayon. Pagkatapos, pag nahuli sila, ang sasabihin po, Nasa ospital. nasa ospital ang anak ko. Gago. May sakit. May sakit. Nasa ospital kayo, ang anak mo, ang gagawin mo, yung pinaghirapan ng ibang tao, iimbutin mo, Oo. aagawin mo, Maling-maling. na hindi mo naman pinaghirapan. Di ba? Oo. Gusto mo yung may sakit ang anak mo, nakahiga ka na lang, ganun ba gusto mo? Naku. Nakahiga ka na lang, instantly, kailangan may pampagamot. Abay, hindi. Paghirapan mo rin. Oo. Mag-effort ka kahit papano. Lumapit ka Tama. sa mga tao. Pero para gawin mong katwiran na may sakit ang anak ko, kaya ako nagnakaw, kaya ako nag-hold up. Abay, ayawan na. Oo. Pagka ganyan na ang batas natin. Wala akong sinasabi sa batas na ganyan. Na sinasabing, pagka may sakit ang sino man sa pamilya mo, pwede kang mang-hold up. Naku po. Pwede kang magnakaw. Baka naman sabihin ng Korte Suprema, humanitarian reason. Tawarin Pag na ganyan natin ang yun. dahilan, di lahat pala ng kamag-anak ni Erap may sakit. May sakit. Oo. Lahat sila, no? Oo. May Yan po. epidemya. Yan ang sinasabi ho natin. Ito, si June ng Santa Cruz, meron text sa atin. Pwede rin daw gamitin ang mga gadget at smart Oo. phones para makasubaybay sa programa natin. Yan, kita Paano nyo. daw? Hindi ko nga alam eh. Meron yatang ina-upload dun eh, no? May app? Apps, di ba? App ba yun? Apps? Alam Ang tawag mo nila. mga ano Applications yun, di ba? Oo. Sa Ustream, para mapanood ho ninyo kami at mapakinggan sa pamamagitan po ng smart. Turo mo sa amin na June ng Santa Cruz para ma-advise din natin yung ating mga listeners at mga viewers natin. Sandali lang ilan po munang mahalagang mensahe mula po sa ating impila. Magbabalik po ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo pagtatapos lamang ng ilang saglit. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas.
Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Showbiz Galore. Kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Hahataw sa balita at komentaryo. Bingo your way to millions in Casino Filipinos Grand Bingo Fiesta. Over 6 million pesos in total cash prizes at stake. Each ticket worth 1,500 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Bingo date is on September 20, 2 p.m. hosted by Casino Filipino Pavilion. To be held simultaneously at participating Casino Filipino branches and satellites. For details, call 523-3678, 526-0337, locals 2402 and 2404, or visit www.pagcor.ph. 2,000 mga bagong upuan ang ipinamahagi ng Pagcor-funded Pinoy Bayanihan Project sa 5 pinakamalalaking public school sa Tondo, Manila kamakailan. Kabilang sa mga paaralan tumanggap ng mga bagong armchairs ay ang Jose Corazon de Jesus Elementary School, Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School at Rosauro Almario Elementary School. Dinaluhan ng ilang Pagcor officials at ni TESDA Secretary General Joel Villanueva ang turnover ng Pinoy Bayanihan armchair sa mga naturang paaralan. Ayon kay Villanueva, layo ng proyektong ito na mabawasan ang malaking kakulangan ng school chairs sa mga public school sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga silyang gawa mula sa nakumpiskang illegal logs. Ang TESDA ang siya nagmamanufacture ng libu-libong mga silya at nagbibigay ng training sa mga manggagawa ng Pinoy Bayanihan production sites. Halos 60,000 Pinoy Bayanihan armchairs na ang naipamahagi ng Pagcor, TESDA, DepEd at DENR sa daan-daang public school sa Caraga at National Capital Region. Pinasalamatan din ni Villanueva ang Pagcor at si Chairman Cristino Nagiat Jr. sa patuloy na suportang ibinibigay para sa nasabing proyekto. Alas 9:56 na po. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Hahataw sa balita at komentaryo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, no? Ito yung si Francis Tolentino na matapang. Si Francis Tolentino atapang at tao. Sa kabila po ng kanyang mga hikangay, mga walang nagawa. Ha? Ito yung taong mga walang nagawa eh. Ewan ko kung saan nang hihiram ito ng tapang eh. Lang hiya. Ng kapal. Ha? Akalain ninyo, di ba, yan nga, may nananawagan na mag-resign na siya. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin eh. Ngayon, eto ho, itinalaga na, ipinasa na ni Pinoy ang bola ng basketball sa Philippine National Police para pangasiwaan ang trapiko sa Metro Manila. EDSA lang. EDSA, yung mga major thoroughfares yata kasama. EDSA lang. Narinig ko kanina, may binabanggit na may kasamang ibang lugar. Pero Hindi, EDSA lang. Bukod nakapokus sa EDSA. muna sa EDSA. EDSA lang. Okay. Ngayon, yan, ibig sabihin, iba pagka highway patrol. Ibang klase. Iba yan. No. Kasi may psychological effect agad sa motorista eh. Mahigpit yan. Hindi wala pwede kang yung kanya. pabalagbag ng mga bus dyan. Hindi Talagang huhulihin yan. Alam mo, malaking problema dyan sa EDSA, yung kotong. Kaya nagsisikip sa mga intersection eh. Oh, dahil ginagawang May terminal mga ng mga lagay yan bus eh. Basta paparado sa kanto yung mga bus, Mag-iintay ng pasahero. 20-20 yan. Miski nakago pa, pinai-stop lang nila. Diyan sa crossing, diyan sa Guadalupe, Cubao, Cubao, Ortiga, Shaw lahat Boulevard, ng intersection dyan, Guadalupe, sa may Katap. dilihensya mga traffic enforcer dyan. Kaya masikip ang trapiko sa EDSA, isa yun ang dahilan. Yan eh. Ngayon, kung pulis yan, kamukha niyan, hindi pwede yan. Hindi pwede yan.
Anong araw, pulis talaga nagmamando dyan eh. Oo, Hindi naman ganyan kasikip eh. Nung ibinigay sa MMDA yung pagta-traffic dyan sa EDSA, dyan nagka-leche-leche. Yan na. kasi Unang-una sa pulis, dilihensya, hindi. walang orientation na Wala. isinasagawa Na law enforcement talaga dapat eh. sa pangangasiwa ng trapiko. Oo. Ang orientation nasa kotong. kotong kasi ang balita, may kota yung mga yan. Totoo. Oo. Kung babalikan po natin yung dating panahon kasi, walang MMDA pa. Nung ang pulis pa natin PCINP. Les po noon. At saka bago pa yon, di ba? Bago pa mag-PCINP. Ang nangangasiwa talaga yung Constabulary Highway Patrol. Oo. Di ba? Tabilary Highway Patrol Group. Authoritative yung mga pulis eh. Kaya Under malaki pa takot yun nila ng dyan. Philippine Constabulary pa nun eh. CHPG pa sila nun eh, no? Kasi HPG. ang bawat syudad, isipin mo, MMDA may traffic enforcer. Bawat syudad meron. Dilihensya yan eh. Yan traffic enforcement, ang laki ng pera dyan. Kaya nga si Isko kinuha yan eh. Traffic SAR. Traffic SAR. Cesar da. Ngayon. sabi niya. Dapat yung MMDA, buwagin na yan. Wala naman silbi yan eh. Oo nga. Unang Hindi, mandate niyan, traffic, basura, baha. Yan ba nagawa ng MMDA? Walang natupad yan. Walang naayos. Walang naayos. Sila ang umayos. Oo. Nagkaroon ng ano. Gusto Dagdag niya, na may malaking ari-arian. basura. Alam nyo ba, sa basura, sa i-report nyo, nakalimampung hakot anya kami. Kasi bawat hakot, pera yun. May per trip, no? May bayad. 30 hakot lang, sasabihin nila 50. Ba, may patong pa. May patong yan. Balik tayo sa traffic. Oh. Alam natin, ang pulis nga ngayon hindi effective sa pagsugpo ng krimen. Pagkatapos, nagkaroon tayo nga, ito matagal ng problema itong traffic. Tayo mismo Kanina nga, sinubukan kong mas maaga gumising at bumiyahe ng mas maaga. Para hindi katulad ng dati na halos mahuli tayo nung kahapon. Mga kaibigan, ito pong biyahe ko ng mas maaga, inagahan ko na. Halos umaaraw pa lang umalis na ako ng bahay. Ganun din Traffic din, no? Almost 15 minutes lang ang difference Nung haba ng biyahe. dun sa normal kong alis ng bahay at saka yung kanina na sinubukan kong mas maaga. Siguro mga mga 2 oras ang aga kaysa yung dati kong alis ng bahay. Ang ang sinubukan ko. Isipin mo yun, 2 hours advance. Ay di nga ganun. Ay ganun din 15 minutes lang nung kwentahin ko, 15 minutes lang ang pinagkaiba dun sa regular o normal kong pag-alis ng bahay. Napaaga ka lang ng 15 minutes Ang dating mo. biyahe ko sa karsada. At saka ang pinakamasamang sitwasyon ng traffic dyan sa Maynila, sa dami ng vendor sa kalye. Tsaka sa dami ng illegal terminal. Oo. Buong kahabaan ng puro illegal terminal yan ng jeep Paano ngayon yan, di ba? Oo. Ang daming kolorum dyan sa EDSA. Kolorum labos. Bakit hindi nyo hulihin yan? Oo nga. Kung yung lahat ng kolorum dyan mawawala, ang luwag ng EDSA. Mas marami pa yata kolorum dyan kaysa yung talaga nakarehistro. Isip-isipin mo yan. Kaya yung pagkakalagay ng CHPG dyan, malaking bagay yan. Kahit paano, luluwag yan. Kasi yung kolorum, tututukan nila Pwede Si- hulihin Tsaka yun, no? hindi na sila mangangamuhan dun sa mga MMDA traffic enforcer para maglagay, di ba? Wala Dahil na. wala ng power siya mga yan Wala na. Huhulihin sila Kaya ng kung HPG kahit oo. naglalagay sila sa MMDA. At saka eto yan Si MMDA, 50 tinatanggap yan Ikaw ba makakapaglagay si SPG 50? Baka sampalin ka nun. Pwede. Diba? Yun ang diferensya nun. Kaya matatakot yung mga yan, yung mga motorista. Oo nga. Ayan. Kasi yung EDSA, wala na napakasikip na yan Parami ng parami sa sasakyan.
Pangatlo, yung kustumbre ng mga motorista natin, matitigas ang ulo. Yan ang dapat na talagang supilin dyan. Di ba? Eh ngayon, itong si Francis Tolentino, di ba? Wala. Kanina naman in-interview, hindi naman ibig sabihin niyan, palpa kami. No. Sabihin niya. Alam mo kung may kahihiyan siya, yung ganong ginawa ni Pinoy, na inalis na sa kanya yung pangunahing tungkulin ng MMDA. Sa mandate Dapat nila ano yun. na yun nag-resign na siya Resign eh, ka na. delikadesa Balik ka na di ba? rin. At saka kakandidato kang senador di ba? Total ilang buwan na lang, ilang araw na lang. Di ngayon, pwede ka na mag-resign. Paghandaan mo na, tutukan mo na yung pagkandidato mo. Nagagamit pa yung pondo ng MMDA. Obserbahan natin kung anong pagbabago mangyayari dyan sa EDSA. Ayan. Hindi, sinasabi mo na kuwan na effective yung pulis. Tignan natin. Kasi, ito nga krimen, hindi nga sila effective Traffic. Hindi ba? Traffic, sila ngayon ang mamumuno ng traffic. Paano ngayon yun? Yung MMDA, pinasusweldo yun Anong gagawin ng mga hinduropot na Support yun? lang daw, support group. Support. Support na, taga-kolekta. Wala na. Pwede. Wala na sila collection. Hindi, sila na yung kolektor ng pulis. Doon yung bigay sa MMDA para hindi kami sumabit. Kayo, mga hinduropot na MMDA, kayo taga-kuha at kami naman ang magmamahala ng traffic. Mamaya tayo maghati-hati pagkatapos ng duty. Di ganun din. Anong garantya? Sana sinabi rin nila ni Pinoy at saka ng Malacanang, halimbawa pumalpak ito, hanggang kailan yan? Dapat obserbahan muna. Sabihin niyo sa publiko na kung ano yung mga measure na hindi mangyayari habang nilagay yung mga PMP diyan, yun nangyayari sa panahon na ang nagmaman ng traffic mga MMDA. Hindi ba? Tama. Hindi pwede basta pinalitan mo. Wala nga tiwala Kilala rin naman kasi yung mga pulis sa pangungutong. Sila founder niyan At saka mas malaki yan. Ito, tingnan mo. Malaki. Alam mo ba nung martial law? Matino ang militar Nung ibagsak ang martial law. Meron tayo no Metrocom. Yan ang sumasakop sa pulis nung kasi, yung PCINP, Integrated National Police. Alam mo ba kung saan natuto ng pangungutong yung mga sundalo? Kasi yung PC, sundalo yan Hindi naman pulis yan Combat yan Yung Philippine Constabulary, kung tawagin nung araw. Meron pa sila noon yung CIDG ngayon, di ba dati yan, CIS, Chinese Intelligence Service. Di ba? Nung ibagsak ang martial law, mga tanga mga noon sa kotong, sa pangungutong, wala silang alam dyan. Yung mga pulis, syempre, dun sa mga lugar na pinagdalan sa kanila, hindi naman nila kabisado yan Inassign sila dito sa Metro Manila Tama. sa mga presinto. Ngayon, yung mga pulis, syempre, yun ang magiging guide nila. Tinuruan sila ng pulis Ganito sir ang dapat gawin. Doon nila natutunan, kaya naging corrupt pati yung PC. Naku. Nung panahon na yon, nagumpisa makurap. Ang kumurap dyan, pulis. Naku po. Sa totoo lang. Yung natuto sila, Paano mo sasabihin? Kaya nagiging grabe ang traffic sapagkat ang iniintindi lang kotong. Halimbawa, diyan sa kanto ng Pasay, diyan sa Rotonda. Ito, EDSA Pasay, Rotonda. Diyan sa EDSA Pasay, Rotonda nakakumpul yung mga animal na magkakasama MMDA tsaka local enforcer pagkatapos, wala silang inabatang kundi sino yung paparahin. Pero dito sa kaliwa nila, bulag na bulag para mga kabayong may takip sa mata Hindi nila iniintindi, ang sikip nun, yung kantong yun. Doon nagte-terminal yung mga jeep. Ba't hindi nyo hinuhuli yun? Ba't di nyo palayasin yung mga yun? Hindi ba?
Ang bigat ng traffic, kaya ano dyan siksikan ng ang mga sasakyan dyan. Ako, ang haba, dyan pa lang mabubuisit ka na Oo. Choke point yun Pagkatapos nakahinturon yung bus, nakahinturon yung jeep, hindi naman pinapaalis. Ang inaabangan ng mga punyetan traffic Yung mga enforcer, kung sino yung pwedeng parahin. Oh. Ganon din po doon sa sa ilalim nung EDSA sa Roas Boulevard. 'Di ba may flyover diyan? Madalas kayong sumasakay ni Peter diyan Di ba? Ano 'yun? Terminal yung ilalim na 'yun. Oo, terminal ng jeep yun. Isang ikot ng jeep dyan, 20. Papuntang MOA. Yung mga kailangan, pupunuin ka naman. Ito pa masama. Yung service road ng Baclaran. Magmula doon sa may Pasay Rotonda hanggang doon sa Baclaran na 'yan. Punong-puno ng vendor Nako. Nung unang upo ni Olivares, tinanggal kunyari. Ba't wala Yan, na balikan na rin. Walang madaanan ng sasakyan na alternatibong ruta. Para saan yung karsada? Sa sasakyan yan. Ginawa yan hindi para pagtindahan, para daanan ng sasakyan. Di walang silbi. Pagkatapos naman, sa ibang lugar naman, nagro-road widening tayo. Bang ganda, di ba? Malaki ng karsada natin. Palalakihin na. Nung gawa na, paradahan na. Ayun na. Para ka rin hindi naglaki ng karsada, gumrabi pa. Dahil di na kumikilos yung sasakyan, nakahinto lang doon. Nakaparada Si Era. Kung hindi man, yung vendor naman ang nando doon sa karsada. Yan, grabe ginawa sa Maynila. Puro Anak vendor na ng- kalye. Doon sa Quinta Market, wala ka nang Wala madadaanan. na. Sa, Ito na? dyan sa Recto, Puro vendor sa Avenida, kalye. sa Raon. Puro vendor yan. Puro vendor na nandyan. Tipin mo. Kaya ang sikip ng trapiko dyan hanggang Blooming Street yan. Yung diretso may avenida yan. Puro vendor yan. At yung mga vendor na yun, yung mga may hawla, may bubong na kulay orange. Oo, tama. Yan. Ibig sabihin, may gaila yun. Ito, nag-comment si mula pa sa California, US of A. Si Jojo Pentebella Franco, dating singer din dito yan naka-base na sila ngayon doon. Sabi niya, ang ganda ng audio at reception nyo, Percy, sa internet. Malinaw na malinaw. Ayan po, ito naman si Rajid, siguro nga hindi siya nakikinig sa internet, sakwan lang siya sa AM radio na siya nakikinig. Hindi raw niya nasusubaybayan ng ilang araw, hindi niya manapapakinggan. Walang programa. Meron kaya lang sa internet pansamantala. Nuulit po namin, Kami mapapakinggan regular broadcast ng mga palatuntunan dito po sa A-Tri Media Broadcasting sa October 1. Pero bago mag-October 1, magkakaroon ng dry run sapagkat ngayon ini-install ang bagong transmitter na aming gagamitin. Na wag ho ninyo kaming sisisihin, pagbalik namin sa AM radio, mabingi kayo. Oo. Sobrang lakas naman. Sa sobra naman lakas. Baka naman pati yun, sisihin nyo pa kami. Malinaw. Hindi yun nakakarinig kayo ng puliglig. Tsaka ng mga kwan. Oo. Yung pag lumiko ka, nawawala. Parang lagi may nagpiprito, no? Hindi, ano yun tuwid na daan. Oo. Pagliko mo, hindi mo na marinig. Yun po, ha? Ang dami nagtatanong ngayon. Hindi ko masagot Ito, sa message, sa private message natin, si Melanie Litawar, Hi, Kaper, si missing for 2 straight days is a temporary, is it Missing. temporary. God bless, sir, and take care. Ayun, mga kaibigan, ang dami nagtatanong sa atin. At ako, humingi rin ng pasensya dahil, alam ba ninyo yung internet sa bahay namin? 1 linggo na Oo. Wala, hindi ako makagamit ng internet Wala kaming signal bayad naman kami. Nako. Pakain na PLDT. PLDT ba? Lahat ang dami mga nagre-reklamo. Bakit yung mga internet shop meron naman na malapit sa amin? Doon ako nag-i-internet ngayon. Baka Brad, inano ka na. Hindi, yung iba rin may ganun bakit? din ang Ganun din. na-experience na kuwan na problema
Ewan ko lang ha, baka pwede rin yun kasi pili eh. Oo. Di ba? Sana kung apektado rin yung ibang May internet. modem ba yung ano nyo? Wi-Fi nyo? May Ha? modem? Ano modem? Yung gadget na nilalagay doon nilalagay yung mga connection ng ano. Oo, meron. Internet. Router yun eh. Baka doon lang kailangan palitan. Hindi. Hindi raw. Oo, na in-schedule na raw kami. Oo. Eh, nung magtanong kami sa ibang kakilala na ganun din ang na-experience na problema, Schedule din. sabi nila, kailangan yan, araw-arawin mo ang pagkulit sa kanila. Tama. Pag hindi mo kinulit yan, walang mangyayari sa'yo. Kailangan niya na araw-araw, puro ini-schedule. Hayop kayo eh. Pagka nag-bayad kayo, hindi nyo ini-schedule. Pag naniningil kayo. Bawas ba yung bayad? Binabawas ba Hindi nila sa nga eh. bayad? Buo pa rin. Irereklamo natin ngayon pagkatapos nito. Pero mga kaibigan, napakasama po eh ng katarantaduhang ginagawa eh. Ha? Ayan po, ha? Eh nagbabayad yung mga tao, dito lang yan eh. Dito ka lang makaka-experience ng ganyan, niloloko ka. Di ba panloloko yan? Diretso. Sa Amerika, na-demanda na yan pag ganyan. Nagbebenta kayo ng wala? Mm-mm. Ano yung binabayaran namin? Wala? Oo. Walang internet? Sayang pa yung kuryente. Pwede yata yan sa yung sa Consumers Welfare Act, no? Ha? Pwede yung ganyan. No. Ireklamo mo. Wala naman na-action na yan. Mm-mm. Sino? Yung, si Kwan? Makikinig ka Yung lang. DTI? Pakikinggan ka lang. Wala tayo dyan. Ha? Ni pakinggan nga. Buti kung pakinggan ka niyan. Noted. Sa bagay, yung Hopeless ang gobyerno. Eh. Ganyan ang ano eh. Ang sa bagay, yung price monitoring mga nga, no? reklamo, hindi na na-action Overprice, yung na. mga kwan. ano. By the way, tayo po'y nasa oras na ng kalusugan ay kayamanan. Kasama niyo po ang mga pasyente Na mga doktor. habang wala ang mga doktor. Kami ho yung mga pasyente nila. Ngayon, ang nananawagan ho kami ngayon dito sa gamutan natin, ang mga may hirap na gamuting sakit, halimbawa gusto ninyong, may nagtatanong paano bang, ano bang gamot doon sa mga may, merong diferensya sa ulo. Mm. Ang gawin mo, Hindi, papuntahin nyo sa aming clinic. At sisikipan ho natin ng tornilyo. Meron pang sikip eh. no? Hindi pa nila na-invento yun. Milyabi Dito. tubo daw. Dito, mga kakaiba ho mga ginagamot namin dito. Yung kuba, gusto ba ninyong maunat? Oo, uunat yun. Meron ho kaming dalawang gadget namin dyan na invento eh. Ba, meron ba? Ano? Yung plancha, Tsaka katam. hindi, tsaka maso. Sakit daw. Namasok ka na ba? Di diretso ka naman. Yun naman ang problema mo eh, no? saka pag masakit ang balikat nyo, ililipat natin sa tuhod. Ganun ba nangyari sa'yo, ka Peter? Nalipat sa tuhod mo? Dating nasa tuhod. Hindi, naaalis yan. Yung nasakit na yan, yung sa balikat. Palipat-lipat lang. Pero lilipat natin. Paano? Yung sinabi ni Peter, ilipat natin mawawala sa tuhod. Wala ka ng sakit Kasi sa pag balikat. sinaktan yung Nagreklamo ka pa rin sa tuhod. iba na yan. Saan mo gustong ilipat? Ilipat naman natin. Dilipat natin, ayaw mo sa tuhod. O di sa iba natin dalhin. Di ba? Yung sakit lang sa bulsa, hindi natin kayang payuhan yan, ha? Ayun, wala nang lunas yun. Kami man may sakit yun. Walang lunas yun. Dinidiscourage na ho na namin kayo. Kung kayo magpapacheck up ng sakit ninyo, sakit sa bulsa, ikinalulungkot ho namin na ipagtapat na wala hong lunas yan. Epidemya ho yan sa Pilipinas. Maging kami mayroon ng sintomas niyan eh. May sintomas ho kami na. Laging ang May sakit kami sa bulsa eh. Totoo, laging kailangan yatong peramycin. Miyerkules na naman. Ipa-check up na ba kay Jerry to? Malapit na naman. Wala.
Kay Doc Jerry. Kaya nga Hindi, nakatingin. ayaw ni Jerry ng mga ganyan. Si Jerry pagdating sa iniksyon, Yun. Ayun. yun ang mga pasyente, Oo. Iniksyon Ayan, lang gusto niya yun ang ano lang ho niya specialization. Alam mo naman ang mga doktor. Eh, maging kami na hindi doktor, may specialization ho kami. Espesyalista sa tapal. O, nakita mo yung medyo may diferensya sa kukote. Oo. Kahit public official, welcome po. No? Bo? Nagsisikip po kami ng tornilyo. Bert Lina, pumunta ka na. Ayan, yan. Si Francis, Si Francis Tolentino. Oo. Tutuliin ka namin. At saka pwede ho ritong ano Oo. gamot ngayon, pay later. Pwedeng Ba? utang Oh, ha. utang muna, pwede. Tumatanggap kami niyan. Promissory note. Oo. Hanggang sa ataol. Hanggang sa Oh, utang. talaga wala remedyo. May ataol kami. May pangalan ng politiko nga lang. Donated by. Oh. Peter Kaya si Atong lagi nakatingin sa litrato ni. Namamanata. Parang nagdadasal. Mapag-usapan lang itong itong Alzheimer. Alzheimer. Oh, yan. Hindi, may kinukwento kasi kanina sa akin si Ross, naalala ko, Oo. na yung kakilala mo. Oh. 60 plus pa lang yun. Wala eh. palang pinipiling edad dyan. Oo. Ah, Meron nga daw dumadating sa 40 plus pa lang eh. Dumadating sa tao, ano kaya nagiging dahilan ng Alzheimer? Wala pang natutuklas ang ano yun. Ah, Yung Bigla, cause, bigla. yung dahilan. sa Biglang, madali sabi, hindi na kaya yan ng propagandang Memo Plus. oo. Memo. Pero sabi nila, Hindi na. yung ano daw yung turmeric, yun nakaka-prevent daw yun ng Alzheimer's. Oo. Pag mayroon ka na Alzheimer, Hindi na effective Wala sa'yo na. yun. Kailangan wala ka pang Alzheimer's. So Mag-iinom kailangan, ka na ng turmeric tea. tama tayo. Mm-mm. Kung ang mga gamot to na sinasabing nakakagaling sa ganito, yung mga lunas na alternative medicine, yung mga natural, yan o, nakakagamot sa ganon, magaling sa ganon, ibig sabihin mabuti sa katawan yan. Oo. Kahit wala ka pang sakit. Bakit mo pa aantayin ikaw ay magkasakit? Kaya nga ang payo natin dapat magkaroon kayo lagi sa bahay. Sikapin ninyo kung mahal man, pag-ipunan, kaysa naman yung lagi kayong bumibili ng gamot, pag-ipunan nyo yung blender. Magkaroon kayo juicer. Meron niya magkasama yan eh. Di ba? Magkasama na yan. Medyo may kamahalan nga lang yan. Malaki maitutulong yan, hindi halos lahat bibilin mo. Di ba? Kung meron man mga lumalabas na mga binebenta ngayong mga supplement, di ba? O kaya mga sinasabing magaling sa ganito, mababawasan ang gastos ninyo sa ganon. Kung meron kayong blender. Kasi po, pati malunggay, pwede nyong i-blender yan. Ba't naman ako bibili nung kapsula? Oo. Mas maganda itong natural. natural. Inumin mo ngayon, mamaya na, talab na yan. Hindi katulad nung sinasabing ni Kim at Chase. Araw-araw, inom ka, 2, gago. Oo. Kung ako magbebenta niyan, ba't man ako magbebenta ng dadalawahin ko pa? Oo. Kung ang kailangan pala ng tao 2 beses niyan isang araw, di ilagay ko na sa isang kapsula na 1 beses isang araw niya nang iinumin. Oo. Kundi malaking kalokohan ang sinasabi ni Sakim Atienza. Hindi ba? Oo, tama. Bakit gagawin ko? Hindi naman gamot yan. Supplement lang. Supplement yan. Bakit? Meron akong iinumin sa umaga, iinom pa ako sa gabi. Oo nga, no? Ba't di ko lang pinagsama? Di pag-isahin ko na lang. Niloloko niyo pa para magmukhang ika nga. Totoo, makatotohanan. Inom ka niya sa umaga. Nagpapain, di naman doktor. Umaga niya at isa sa gabi, itong malunggay. Ayan, malunggay. Gago. Tanong mo, asan malunggay dyan? Nandun na sa loob. Gil mo ulit. Samantalang ako, pumipitas lang ng malunggay. dahon kasama na tangkay. Oo. Ibine-blender ko yon. Di yung vitamina nun, meron din sa tangkay yun eh. Oo. Di ba? Di pag sama-samahin ko kayo dyan, masama lasa no, maanghang pala yan.
May anghang. Mapait. Pag yung Mapait. purong-puro, nakatikim ka naman ng puro niyan, di mahirap inumin yun. Yun ang gamot. Masama ang lasa, pero para mamatay yung lasa, hahaluan ko siya ng pinya. Yan tandaan niyo yan. Yung kasi sinubukan ko na pamatay ng lasa dyan eh. Sinubukan ko na ng orange. Pero ang pinakamabisa, yung pinya. Yung match yung lasa nila. Yung matetake mo na siya. Hindi ka mukha kung iba yung prutas na ipampapatay mo lang ang lasa. Tsaka yung kapsula, isipin mo yun, araw-araw mo, buto ng buti kung matutunaw lahat yun. Yung plastic. Yung plastic nun. Isipin mo, araw-araw pa inumin ka nun. May kulay pa yun. No? Ganun pala sabi ni ng taga Santa Cruz yung tumawag sa atin si June ng Santa Cruz. Pwede kayong magpakabit sa inyong cellphone, ha? At smartphones. Yung mga gadgets siguro, yung mga iPad ang sinasabi niya. Smartphone, no? Smartphones para makasubaybay sa programa natin. Kahit off the air kami sa AM radio. Mag-a-upload ka pala ng Ustream.tv. Okay. Sa smartphones. Sa smartphones daw tayo. Ito, mula po sa number 6 sa number 09-06580. Hindi ko na babanggitin yung 4 na numero, baka hindi niya pababanggit content. Kapersi, good day. Nais ko lang malaman kung nalipat ang programa nyo sa radyo. Salamat po. Hindi po siya siguro nakikinig. Mamaya, ipakiipon mo nga yung mga number ng mga nagte-text at mga regular listeners natin. Kasi sa pagbabalik ng ating regular programming, i-text blast natin sila, no? O kaya isa-isa nating i-text. Wala naman tayo nung gadget ng text blast eh. Pero lahat po inform natin, ha? Baka nga bagot pa tayo mag-air, dapat inform na natin sila eh. Dahil nag-aalala eh. Kasi may responsibilidad din tayo sa kanila na malaman nila. Nakikinig yan eh. Hindi ba? So, balik tayo dun sa gamutan at kwentuhan. Na ito po naman nasagap lang din namin. Hindi naman kami kasi ang dalubhasa. Kumbaga, no approved therapeutic claim. Kumbaga, buraot din kami. Parang meron lang kami. Kaya lang, maraming hindi rin nakababatid. Yung halimbawa, nabasa natin sa internet, lalo na yung kwento ng may Alzheimer na hindi pa naitutuloy ni Rose yung kwento. Alzheimer. Ano yung Alzheimer? Ang alam ko doon yung nag-uulyanin, yung managiging makalilimutin na. Ulyanin. Parang si Lito Lapid. Bakit naman? Malilimutin eh. Diba? Yan ang sakit niyan. Pero sa pera, Pero magtataka ka Yun nung nga ang araw. tanong ko, yung kung may Alzheimer ka na ba yung pera ba makakalimutan mo? kasama rin yun. Kung totoong Alzheimer's yun, Kung malimba, bilyonaryo ka, Meron ako kilala may nagpundar ka, Alzheimer nagnegosyo ka na nagnegosyo, nagpalago ka ng palagong baboy ka. Hanggang sa lumaki ng business empire mo. Bigla ka ngayon nagkasakit. Alzheimer. Tinamaan ka ng Alzheimer. Maalala mo pa kaya na marami kang pera? Depende yata sa degree ng Alzheimer's kasi meron niyang degree sa maayos pa, hindi na maayos, Pero, hanggang palala ng palala. Alam mo nung araw yung mga tao noon, matatanda na, matatalas pa ang memorya. Ewan ko, ngayon siguro sa dami ng chemicals na pumapasok sa katawan ng tao, kaya madaling magka-Alzheimer ang tao ngayon. Mga nakakita mo iba dyan, wala pang 70, may Alzheimer na, 60, 60 lang. Pinaganda lang salita, Alzheimer, ulyanin, ibig sabihin yan. Unti-unting Yan. yung unti-unting nabubura yung memorya Wala mo kayang kaugnayan yan. Kasi di ba, Oo. pag may sakit ka raw sa atay, Yan. ang gamot dyan, kumakain ka rin ng atay. Totoo. Ganun. Di ba? Atay ng manok, Oo, atay tama. ng baboy. May sakit ka sa buto, kumain ka ng Bulalo. Yung utak nun. Ganun eh. Para Diba? tumibay ang buto mo. May natatawa nga sa atin eh. Pagka, basta ganun
Hindi kaya posible na yung ano ba yung sakit yan? Alzheimer. Alzheimer. Sa utak yun. Hindi eh. Sa Yung, buto. hindi kaya, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko eh. Ah, Sa buto. Ha? yung tungkol sa buto. Sa buto. Yan. Iba naman yung itlog. Oh. Ha? Baka na makala mo may sakit ka sa ano mo, itlog kakanin mo. Iba yun. Di ba? Pag may sakit ka sa itlog, itlog din ang kain. Baka may sakit ka sa itlog, kakain mo. Lalaki yan. Meron pang isa eh, yung sakit na, Parkinson's, yan, yung Parkinson's, yun namang nanginginig naman yun. Walang Parang- control sa motor. Parang pasmado, Wala. di ba? Kumbaga yung motor no, naipit. Nanginginig. Yung ugat na nag-uugnay sa utak natin para makokontrol mo yung kilos mo, yun yung mapapatid. Pero alam mo, wag silang mawawalan ng pag-asa, yung mga may Parkinson's. Kasi yan eh, ano yan, may silbi yan. Ano? May kwento eh. Sa isang home for the aged. Home for the aged, matatanda ito eh. Sa ibang bansa siguro to kasi maganda yung facility, merong yung paglabas mong gano'n, yung parang damuhan, ang ganda oh. Tapos mga puno, may mga bench doon, di ba? Mga upuan. So, nagkakilala doon, isang lolo, isang lola. Para yung matanda na eh. 80 na. Hanggang sa nagkamabutihan sila. Naging malapit ang kalooban nila sa isa't isa. Kulang na nga lang eh, sabihin, girlfriend kita, ganun, boyfriend mo ko. 80 anyos na yan. Yung lola, di lagi siyang nagpupunta ron, di ba? Isang araw, pagdating niya ron, wala yung lolo. Nako. Wala dun eh. Nabahala ngayon si lola. Oo. Hinanap niya ngayon si lolo. Tumingin-tingin siya sa mga puno. Sa mga bench na natatakba ng puno. Ngayon nakita niya dun yung lolo. May katabing ibang lola sa Nako, upuan. naloko na. Nakaupo dun. Tapos nagalit si lola. Inaway niya ngayon si lolo. Pinuntahan niya. Doon, katabi yung lola. Ang sabi nitong lola, ikaw, sabi nga nun, pinagpalit mo na ako sa iba. Sabi niya, ano bang meron ako? Ano bang meron yan? Nawala ako. Sabi ng lola. Sagot ng lolo. Parkinson's. Parkinson. Ano yun? Kasi yung Parkinson's, gumagano ng kamay nun, no? Diba? Walang preno. Isipin mo yung lola may Parkinson's. Diba? Kaya Walang gustong-gusto pagod ni yun. lolo yun. Oo. Ito tagal mo nang kausap, wala nang yayari. Oo. Yun may Parkinson's. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, ilan po munang mahalaga mensahe. Pagbabalita mula po sa ating A-Tri Media Broadcasting, magbabalik po ang inyong mga pasyente sa programang Kayamanan ay Kalusugan pagkatapos lamang ng ilang saglit. Inihahandog ng A-Tri Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng A-Tri Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas.
Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Showbiz Galore. Kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. 8 Trimedia Pro Incorporated. Ang oras po natin mga kaibigan, 34 na minuto makalipas po ang alas 10. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBright. Bueno, magbabalik po ang inyong mga pasyente dito po sa programang Kayamanan ay Kalusugan. Kalusugan ay kayamanan. Kalusugan ay Kayamanan na habang wala po ang ating mga dalubhasa mga manggagamot, Sensya na kayo, nauna namin yung kayamanan. Kayamanan. Kaysa kalusugan, no? Ang pamagatunon, kalusugan ay kayamanan. Okay. ngayon yung Alzheimer, di ba Alzheimer? Wala pa lang edad yan. Sinasabi ni Ross, di ba? O yan, mga karamdaman na wala naman tayo nababalita ang may lunas. Oo. O kaya gumagawa ng mga supplement, mga ganyan. Wala eh. Na ano. Kaya nga sabi ko, kasi may nakita ako nung isang araw na kakilala ko. Nakuha na eh. Ang dami na niya sakit. Bata pa. Oo. Siguro halos kasing edad ko lang. Pero siya, ang kaibahan lang, ubod siya ng yaman. Halos kasing edad ko lang po ito, no? Ubod siya, saksakan siya ng yaman. Yaman na, no? Ang problema niya, wala siyang pamilya. Naku. Pagkatapos, ang sakit niya malala na. Nagkaroon na nga ng major operation, gano'n. Pero yung mga sakit na taglay niya, talagang patungo na sa kwan eh. Sa hukay. Sa hukay. Ang katunayan, iba na kulay niya eh. Ngayon, ang sabi ko nga, ang pinakamabuting magagawa ng isang tao, katulad ng mga nababalita natin, yung mga supplement na yan, na pwede namang inumin yan ng, kung kayo lang ang gagawa, pwede na yan. Kahit ba kung ano-anong paghalu-haluin mo, ako pinaghahalo ko yan eh. Mabutihan niya ang pipino, o di sama mo rito. Mabutihan niya ang saging, isama mo dyan. Ihalo mo na lahat. Kung kasi merong iba na masama ang lasa. Yung carrots, makakain mo yun eh. Pag ginawan juice, pag ginawa mo naman, ginuser mo naman, medyo mag-iiba lasa niya. Iba. Sa panlasa. O kaya, i-binlender mo. Medyo magkakaroon ng ibang lasa. Medyo mahirap-hirap inumin kung hindi ka sanay. So haluan mo. Pag inaluan mo naman sana yun, iba na lasa nun eh. Pwede mo nang inumin. O kaya haluan mo rin ng pinya. Yung pinya, napansin ko, pinakamabisang pamatay ng lasa eh. Yung pinya, sa mga ininom ko na mga juice na pinagsasama-sama ko, sinasama ko rin dyan kung ano-anong gulay. Ganon yan eh. Yung pwede. Yung may sinasabing merong medicinal value. Gawin natin yan habang tayo wala pang sakit. Oo. Huwag na nating antayin po na magkakasakit tayo. Ano kaugnayan ng sinasabi kong tao na nakita ko? Kasi isang mabuti, isang mabisa sa mga sakit, panlaban sa sakit, at saka kahit may karamdaman ka na, yung pag-e-exercise. Tama. Number one. Yung exercise. Malaki na itulong sa akin yan. At naitutulong sa akin yung exercise. Nung makita ko yung sinasabi ko sa inyo, nakakilala ko, nakasingidad ko lang, ubod nga siya ng yaman, pero ano gagawin mo ngayon? Hindi mo naman mabibili yung paggaling mo. At lalo-lalo na, sa mga may sakit, kailangan mag-exercise. Paano niya pang gagawin yun? Hindi na pwede niyang gawin. Mahina. Dahil mahina na ang katawan mo. Hindi ka nga makalakad ng walang umaakay sa'yo o nang hindi nakaupo sa wheelchair. Di ba?
ba't aantayin mo pa magkaganong ka kung exercise pala makakatulong sa'yo? Ngayon mo na gawin. Kahit wala ka pang sakit, mag-exercise ka na. Ganon din po yung pag-take ng mga sinasabi nating pananim o mga halaman na merong medicinal value. Tsaka yung mga bata. Gawin mo na yan habang wala ka pang sakit. Yung mga bata, walang hilig sa gulay yan eh. Ang hirap na hirap. Oo. Ang ginagawa mo, magbe-blender ka, ihalo mo sa gatas, yung katas nung halimbawa, malunggay. O hindi alam ng bata pero na-take niya yung ng malunggay. Meron ngang malunggay pandesal, di ba? Kung saan man, di ba? Hindi, pag malaki na, hindi na pwede yun. Kasi may panlasa na yun eh. Oo. Sa mga bata, Magagawa ganun. mo yun, yung maliit Baby pa pa. siya. Oo. Katulad yung apo ko, no? Ilang taon ngayon yung 2 taon. Nung yan mga 6 months. O bago mag 6 months, 5 months. Kasi nga umiinom ako ng mga juice. Yung mga pinaggagawa ko. Ang ginagawa ko, ibinubukod ko siya nung yung giniling. Yung giniling na carrots, yung ginrinder nga na carrots. Hindi yung juice, ginuser Kaya sinahaluan ko rin ng giniling na saging. Konting-konti lang. 1 kutsara lang. Sobra na sa kanya yun. Araw-araw ko ginagawa yun. Ito yung pagkagising nun. Nagustuhan niya nung habang lumalaki siya, nagustuhan niya yung lasa nung kwan nung saging Kaya yan kumakain ng saging At saka napansin din ng doktor na nag-iba ang kwan niya Eto, nagkasakit ito ng kwan ng pneumonia. Mabuti na lunasan yung pneumonia niya. Magmula sa bata siya, natuklasan namin 1 taon na siya 1 taon na mahigit May pneumonia. Bali ba, yung pneumonia niya nakatago. 2 klase pala yung pneumonia. Meron pag in-x-ray ka, makikita ka agad sa baga mo, nasa ibabaw. Ang mahirap daw yung nasa ilalim. Kasi hindi madidetect Yung x-ray. Pagka in-x-ray mo, mabuti na lang lumitaw ng konti, nakita ngayon nasa ilalim. So, nagamot yun. Pero, sabi niya, mabuti malakas ang nitong batang ito Resistensya. Yung nakagamot sa kanyang doktor, tarantado yung isang doktor na unang napuntahan Alam mo kung bakit? Bakit? Binigyan ng gamot na overdose yung bata. Hindi kasi, hindi pala para doon. Mali. Mali yung kanyang yung na-diagnose niya, Yung iba. sakit, oo. Kaya nung sa huli namin sa kamag-anak ko ng doktor ko nadala, doon mabuti na lang meron silang mga facilities. Sa bahay nga ginamot Laking pasalamat ko nga sapagkat isipin mo, laki ng natipid namin. Kung sa ospital yun, siguro hanggang ngayon nakalubog pa ako sa utang. Sa mahal ng gamot. Na lahat yun nailibre. Dahil sa bahay lang ginamot. Pati yung mga yung mga anong tawag doon, Exam. mga laboratorio. Pati x-ray. Yun, natuklasan na gano'n. Ngayon, malusog yung bata. Sana nga lumaki ng malusog. Kaya yung pakainin mo man ng kahit ano, kasi masama rin sa bata yung gano'n, basta mo pakakanin lang. Pantunaw niyan, hindi pa kuwan Kompleto Meron niyang pinapainom ng doktor sa mga baby, di ba? Pantunaw. Oo. Ang pagkain. Kaya kailangan, ine-experiment mo yan, hinahanap mo yung lasa Oo. na pwedeng Magustuhan niya. ma-absorb ng bata. Kasi pagka may nalasahan niya, lalo yung malunggay, hindi mo pwedeng basta ilagay. Alam mo kung bakit? Ang anghang pala nun. Mapait. Pag puro. Yung puro. Uminom ka ng puro. Ang anghang. Kaya talagang yung iba nilalaga lang no? Kaya pag ininom mo, alam mo bang hindi lang sa bibig maanghang, pati sa tiyan maanghang. Mainit. Mararamdaman mo yung anghang niya. Hanggang sa tiyan. Kaya mabilis ang gamot Yung pinakaanghang niya. Kasi nga, yung maanghang, malaki raw ang naitutulong niyan, anti-cancer. Oo. Siguro, yun ang nagja-justify na yung maanghang na mga bagay, cancer preventive yung mga yun. Ayaw ng cancer cells ng maanghang. Yung takot paminta. sila. Parang ganon, hindi ba? Spices. Kasi nga, kaya nga sinasabi nila, yun daw malunggay, pwedeng inumin ng mga may cancer, preventive.
Kasi nga maanghang yun. Mm-mm. Hindi nalalaman ng iba na maanghang yan, ha? Mm-mm. Siguro kung hindi kayo nakapag-take niya ng purong juice ng malunggay, hindi nyo Nilaga alam lang yun. kasi hindi siya maanghang eh. No? Oo, tsaka nilalaga mo lang dun yung dahon eh. Eh napakahirap himayin nun. Oo nga, nakakangawit. Kaya ang ginagawa namin, pagka pumitas ka ng mga tangkay ng Malunggay. ng malunggay, ilalagay mo ngayon sa blender, di sama-sama na siya ron, doon sa juicer, sama na siya. Kung berde-berde yung lalabas na katas. Oh. Kaya kailangan marami yun para kumatas. Para marami kang makuhan juice, mainom. Hahaluan mo naman ngayon ang pinya. Ang pinya naman, sinasabing antioxidant din yan. Magaling din sa kwan yan. At saka madali kang dumumi dyan. Di ba? Paano rin yan? Pampapurga din yan. Ang sabi nga, may fiber yan, di ba? Yan ang walis, naglilinis ng bituka. Ng pinaka-fiber ng pinya. Baka Kaya lang, baka- yung ano din, yung celery. Mm. Naku, ang sama, iinumin din nun, ang sama din ang lasa nun. Pag puro masama ba yun? Pag iniinom mo yun, lasang turmeric, parang yung spices, ang lasa. Ah. Yung celery, masarap kainin eh. Oo. Pagkakainin mo. Pero pagkakatasin, Pagkakatasin mo, masama rin eh. Siyempre gusto mo yung mabilis eh. Ang intake eh, di ba? Kung kakainin mo yan, tagal nun, di ba? Parang kang rabbit. At saka yung dahon nun, di mo naman makakain. Pero yung celery, konting kulo lang yun, isinama mo sa sopas. Medyo naluto ng konti. Ang sarap ng lasa nun eh. Sarap nga. Di ba? Kaso, kung ganun mo lang iaasa yun, gaano lang karami yung content nung makukuha mong vitamina ron o gamot doon. Oo, tama. O konti. Kaya ang ginagawa nga, maganda nga, yung meron kang juicer. Hindi ba? O pagka na-juicer mo yun, ihahaluan mo rin ng iba na pwedeng mamatay yung lasa niya. Ako, nasubukan ko nga, pinya. Ang talagang madali makamatay. Kung kukwentahin mo, napakamahal po eh. ang mahal ng mga prutas. Ano? Tsaka yan iinumin mo yan pagkagising mo, bago ka kumain. Medyo minsan may epektong mag-CCR ka. Tiisin nyo na, hindi naman masama yung ganun eh. Tsaka hindi naman nakakasama, hindi ko mo medyo Malambot. umano yung tiyan mo dahil sa masama ng dahilan. Hindi masamang dahilan yun. Medyo na hindi kaya nung tiyan mo siguro, di ba, nanibago. Nanibago lang. Pero gawin mo yon araw-araw for 1 month, malaki maitutulong sa inyo. Malaki maitutulong. Kung magagawa mo yun ng 2 weeks nga lang eh. Ang kain, konti lang, konting-konti. Gagawin mo yung bago ka kumain, mga 1 oras. Gawin mo yun. Ito binabahagi lang ho namin sa inyo. Hindi pwedeng anuhin Hindi yan. bilang store. manggagamot. Ito base sa Hindi personal pwedeng imbak namin. eh. Pagka juice, inumin agad, ubusin eh. Ibusin mo na. Kaya wag kang masyadong... Ako Kaya naman, masyado marami. ginagawa ko, pinaiinom ko rin doon sa ibang tao doon sa nakasama sa bahay, hindi ba? Oo, tama. Andyan na ho si Mayor Lim eh. Oo. Ha? Dumating na. Siyempre. Oo. Kaya pag-usapan natin sa ano. Ha? Baka isa topic nila yun. Kalusugan ay kayamanan. Hindi. Sa mga palengke. Ay, Ay, Yan o, palengke. yung napag-usapan namin ngayon kalusugan. Kalusugan. Doon naman tayo sa kayamanan. Kayamanan. Palengke. Kalusugan din. Sumasakit ang ulo. Dalawang ng mga segment. vendor. Dalawang segment Isang kalusugan, isang vendor kayamanan. ngayon. Sumasakit ang ulo ng mga taga-palengke ng Maynila. Ayun nga pa pala noon, nakalimutan natin. Isko na- Kasi problema yan, di ba? Yan Problema palengke. Di syempre, kailangan din ng gamot. Gamot. Kaya Sakit din yan eh. papayuhan namin kayo. May sakit si Era pa. Ang sakit ni Erap yan eh, mga Lepto. kaibigan eh. Hindi, baka masama, marami siyang binigyan ng sakit. Sakit ng ulo. Yung mga... Mawawala ng hanap buhay, magugutom, di ba? Oo. Ilang palengke yan sa Maynila. 17 Isipin mo. pala yan. Ang 7 dami lang yung yan. malalaki. Ang sabi ko nga sa inyo, template eh. Yung unang kaso na ipinail Sa Quinta. laban sa Quinta Market,
wag na ho kayong maghunos dili. Mm. Nakokopyahin nyo lang yun. Diretso na. Kumbaga, di kahon eh. Burahin lang yung pangalan. Buburahin mo lang ang mga pangalan doon. Halimbawa, ito, ibang palengke ito, ibang address ito. Yun lang papalitan nyo ron. Yung Pati iba yung kumpanya na nakakuha. pinasok na JBA, joint venture. Yun yung yung public, ano yun, private partnership na sinasabi. PPP. Hindi ho yun ang prosesong ginagawa sa Maynila. Iba ho yan. Yung sa Maynila, ano ho yan, pandarambong yan. Pandarakma. Pandarakma sa mga property. Nako. At kung mapapansin ninyo, kung bubusisiin ninyo at lalalim-laliman po ninyo ang pag-aro, bagay malalim na nalalaman ng mga Bedo. yung mga stakeholders ng palengke. Nahalukay nga nila yung iba, 'di ba? Yung Mga kumpanya batas. bakit ganito? Hindi pa nga nakarehistro, nakikipagtransaksyon na. After a while tsaka nirehistro, binigay naman sa kanila. Isipin ninyo. Ganito lang. Bawal yun sa procurement law eh. Kinakailangan talagang nag-engage na sila sa ganung business na matagal, di ba? Bago mo ibigay sa kumpanya. Eto ho'y hindi eh. Sa madalit sabi, pattern yan. Naka-pattern na ang gagawin nilang pagdakma sa mga property sa Maynila na pwede nilang pagnakawan Nako. at kamkamin. Nakahilera na, no? Oo. Nakakamada na. Kaya ang reklamo sa kanila, template eh. Kokopyahin mo na lang, meron ng pattern. Hindi ba? Kumbaga pupunta ka sa sa abogado. Parang Meron ng dikahon dun eh. Na affidavit eh. Di ba? Mga affidavit, nakaporma na yun eh. Fill in the blanks na lang, pangalan, age, gano'n, no? address. Sa madalit sabi, gano'n ho eh. Kasi pare-pareho. Tapos, Ang ang nakalagay dyan, scheme, di no? ba? Maaari, iibahin lang ang kumpanya doon sa iba, pero yung pa rin yun, katarantaduhan pa rin, yung kumpanya hindi rin qualified. Pre-advertise yung mga market na yan, may mga market master yan. Pagka naging private na yan, ano silbi niyo mga yan? Oo nga. Tsaka alam ba, nakalagay, Quinta Market, Public Market, iibahin na yun. Magiging na private na. Hindi, kumbaga, hindi na kontrolado ng syudad ng Maynila yan. Hindi ba may question legal dyan? Baka mamaya may question dyan. Bakit mo isinapribado yung public market? Hindi lang kinu-question, inaalmahan na nga eh. Ang katunayan, nanawagan ng public market holiday. Ibig sabihin nun, hindi sila magtitinda Sarado parang palengke. boycott muna. Sarado palengke. Isasara nila ang mga palengke. September 14. Kasi kasunod na nga po itong sa San Andres, di ba? Na ipina-privatize. Sipin ninyo, Ang laki no. mga property ng Maynila yan. Gumagamit sila ng kumpanya na kunyari, kausap nila, katransaksyon sa papasukin nilang joint venture agreement. Kunyari magkasama. Sinong makapagsasabing hindi kay ERAP yan? Yang kumpanya na yan. At yung lumilitaw na kausap nilang kapirmahan, pakawala lang ni ERAP, dami. Oo nga. Di ba? At sa bandang uli, siya namimiyari niyan. Naku po. Ginagamit lang yung ibang tao. Ganyan ang ginawa nila nung nakaupo sila sa Malacanang. Nagtayo ng mga shell company. Tapos kuan. Yung mga shell company, yung mga, hindi naman active talagang korporasyon yan o kumpanya yan. Ano lang yan tinayo lang yan para gamitin sa katarantaduhan, sa pagnanakaw. Di ba? Yun ang ibig sabihin po noon. Ngayon, itong ang mga palengke, sunod-sunod ng isinisibende ni ERAP. Di ba? At yung pong mga dito sa San Andres, parang welga yun Di ba? Parang strike din yun. Parang rally rin yun. Strike yun. Strike, di ba? Welga yun. Hindi sila magtitinda. Paano ngayon yung mga namamalengke? Hindi naman nila kayang
Lalo na kung malayo ka sa lugar na pwedeng alternative na pwede mong pagbilan, di ba? Oo. Tsaka sa supermarket, mahal yung mga... Medyo mahal. Mahal. Oo. Kaya nga, pag Supermarket. ginawa mo Alam mo- private yan, Alam mo naman mahal ang na mga presyo yan. nagpupunta sa palengke, ultimong sentimong matitipid, sisikapin nila makapagtipid sila dahil Oo. para mapagkasya. Kasi pag private, ang gusto nun tumubo. Oo. Di ba? Pag mataas Pag sa yung upa, gobyerno, iba yun eh. Sabihin, hindi ganun kataas ang presyo nun. Kaya nga may public market eh. Pamilihang bayan. tsaka meron palang batas doon sinasabi ng taga San Andres Market. Mm. Yung gross market revenue, Mm. 35% pala nun, nakatabi. Nakapondo. Oo. Parang ano siya, tawag dito, anong tawag dun sa ganong klase? Sinking fund. Oo. Na pwedeng gamitin pala yung magpatayo ng bagong palengke. Bakit ka magpapatayo? Pwede naman gamitin sa Oo, rehabilitation. Hindi, purpose nga no, sa maintenance. Oo. At saka yung, halimbawa, may si Iraya, di pa gawa. Oo. Meron palang ganun eh. Oo. Natuklasan nila. Mm. Meron palang kinukula. Saan napupunta yun? Mm. Kumbaga road tax yan eh. Oo. Na hindi nalalaman ng publiko eh. Yung road user tax. Road user tax. Hanggang ngayon, naging ano na yun, ano? Naging invisible yung kaso ron. Ayan po mga kaibigan. Kaya Laki ng- eto, nagpapasalamat naman tayo kay Erap sa mga pinaggagawa niyang yan. Dahil ika nga, hindi na natin siya kailangan pambanatan. Di ba? Self-destruct yan. At kung sino man ang Sinisira makakalaban yung niya sarili niya dyan. sa susunod na eleksyon, pasalamatan niyo rin si Erap sapagkat siya ang campaign manager niyo. Lahat ng kinamumuhian ng taong mangyari sa buhay nila, ginawa ni Erap, ano? Kasi po, matagal pa bago pa mag-eleksyon, sinabi na ho namin lahat mangyayari yan. Hindi ko nga maintindihan hanggang ngayon. Iniisip ko paano nating nalaman yun. Hindi kasi hindi mahirap basahin si Erap eh. Kumbaga sa babasahin, comics ito eh. Hindi naman ito magazine na mahirapan ka pang intindihin eh. Ito'y comics lang ho ito. Convicted plunderer yan eh. Unang-una, hindi na dapat kumandidato yan. At lalong-lalong hindi mo dapat iboto. Kasi kung ikaw ay may sarili kang kumpanya, private corporation, may negosyo ka, may business ka. Ikaw ba kukuha ka ng empleyado na galing sa Muntinlupa? Naku, Mariosep. Ang kaso, kaya siya nakulong sa Muntinlupa, magnanakaw siya. Naku. Tapos kukunin mong empleyado bilang treasurer ng kumpanya mo, ingat yaman. Lahat. Siyang kahero. Ilalagay mo ba yung taong yun? Sentido komon. Hindi ba? Sentido komon lang ho, mga kaibigan. Ang bigat ng kaso mo pag nanakaw Sana kung iba-ibang kaso lang yan, nasabit ka sa babae, naasunto ka, nakulong, pwede ka pa Pwede pa ganun pa man, pinagbabawal na rin ng batas yan. Pero, yung ikaw nagnakaw ka na sa kaba ng bayan, hindi nga nakaw ang ginawa mo, dambong Di ba? Dambong. Hindi na pwede yun. Pagkatapos, kukunin kita sa kumpanya ko, kung ako may kumpanyang private, may negosyo ko. Ba't kita kukunin kahero? Ba't kita gagawing treasurer sa kumpanya? Kalalabas mo lang sa Muntinlupa. Dahil nagnakaw ka. Dumispalko ka. Di ba? Tama. Yun lang